magkakaroon ba ng balasahan kung dumating silang 20, ilan? 22. 22 ang dadating dahil yung isa nakakulong, yung isa nagtatago. wala. Malay mo, baka bigla rin dumating. Pero yung just the same, tingnan natin kung halimbawa yung isa daw, di umano, lilipat, magkakaroon sila ng forum. Tingnan natin. Samantala sa iba pang balita, opisyal nang nagpatawag ng isang special session, ito na, ng Kongreso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gaganapin nga ngayong Miyerkules. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Creseline Catarong. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso na magtipon sa isang special session sa Hunyo 17. Layunin nitong agarang talakayin at may pasa ang mga prioridad na panukalang batas na may kinalaman sa social protection, edukasyon at kalusugan. Bahagi rin ito ng pagsisikap ng pamahalaan na matugunan ang mga hamon sa enerhiya at ang epekto ng mga kalamidad sa bansa. Sa ilalim ng Proclamation No. 1318, ipinag-utos ng Pangulo sa Kongreso na aksyonan ang mga mahalagang panukalang batas na nananatiling nakabinbin kahit nasa mga huling yugto na ng proseso ng legislasyon. Ayon sa Malacanang, ang hakbang ay alinsunod sa Section 15, Article 6 ng 1987 Constitution na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na ipatawag ang Kongreso sa special session anumang oras upang tugunan ang mga usaping nangangailangan ng agarang aksyon. Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Huwag magpagapi sa pagpapaunlad ng sariling ambisyon. Idinagdag ng Pangulo na hindi maaring huminto ang pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mamamayan kahit hindi regular na nakasesyon ang Kongreso. Kabilang sa mga prioridad na panukalang batas na tatalakayin sa special session ang pagtatatag ng National Center for Geriatric Health, mga amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS Act, mga amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Last Mile at Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Areas o GIDA Schools Act, mga amyenda sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program, at iba pang mga panukalang naglalayong palakasin ang social protection at mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Bukod sa mga panukalang batas, inaasahan ding magbibigay daan ang special session upang maaksyonan ng Commission on Appointments ang mga nakabinbing nominasyon sa mahalagang posisyon sa gabinete, militar at foreign service. Inaabangan sa special session ang bubuo sa majority at kung lilitaw ba rito, si Senator Joel Villanueva para makabuo ng legitimate majority ang Gatchalian faction ng Senado. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Ayan po, Atty. Sal. Marami pala din silang pag-uusapan na mga mahalagang probisyon na kailangang ma-address ng hindi lang ng Senado, Atty. Sal, pati yung mga membro ng Kamara sa bukas, darating na bukas. Talaga namang ang Kongreso, palaging mahalaga ang lahat ng pag-uusapan niya kasi tungkol sa pagpapasa ng patas yan. Whether ngayon, nakaraan, o kakaroon ng mga sessions sa mga susunod na panahon, palaging mahalaga. Kaya lang, ang problema nga, mahalaga nga, ang inuuna nga nila politika. Kaya nga merong gridlock, stalemate, may deadlock. Kasi nga, inuuna nila yung mga pampolitikang kapakanan. Kaya hindi sila nagkakasundo dyan. Dahil kung magiging independent-minded lang ang bawat isa, wala yan. Hindi magkakaroon ng mga gridlock yan. Ayan. Kaya tingnan natin bukas kung ano mangyari. Darating ba yung 12? Yes, Atty. Magkakaroon ba ng balasahan kung dumating silang 20, ilan? 22. 22 ang dadating dahil yung isa nakakulong, yung isa Nagtatago. wala. Malay mo, baka bigla rin dumating. Pero yung just the same,
tingnan natin kung halimbawa yung isa daw, di umano, Hmm. lilipat, magkakaroon sila ng forum. Tingnan natin. Ayan. Sa kaugnay nga na balita, Attorney Sal, naghahanda na rin yung mga tinaguriang Gatchalian Block para sa darating na special session na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Miyerkules. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, asahan daw yung panibagong balasahan sa Senado. Alamin natin sa report ni Sheena Torno. Hindi lamang ang kapalaran ng mga nakabinding mahalagang panukala ang dapat abangan sa gaganaping special session. Kasabay nito ang posibleng panibagong balasahan sa liderato ng Senado. Sinabi ni Senator Erwin Tulfo na nagpupulong na ang Gatchalian Block para sa isang araw na special session sa Miyerkules. Kabilang sa kanilang mga pinag-uusapan ang susunod na hakbang ng Cayetano Block na patuloy na kumukwestiyon sa pamumuno ni Gatchalian. Pinag-uusapan ho ngayon ng senior leadership namin kung ano pang gagawin, pero hopefully hindi na po siguro, baka sabihan na siya before the session na 13 na kami, parang gano'n. Pababa na po dahil yun po sabi niya, di ba pa May 13 kayo, bababa na po kami, bababa na raw siya. Kasama rin sa mga inaabangan kung magiging daan ba ang special session na ito para sa formal na paghalal kay Gatchalian bilang bagong Senate President. Possible po yun, opo, baka may mahimasmasan. Ongoing naman po yung mga magkakaibigan, panipag-usap po sila. Dagdag pa ni Tulfo, 2 senador ang nakatakdang lumipat sa kanilang paksyon. Umuugong na ang pangalan ni Senator Joel Villanueva, habang isang babaeng senador naman ang hindi muna pinangalanan ng mambabatas. Dalangin naman ng lahat, hindi lang kami siguro, kundi sambayan para matapos ito na tumahimik. Una na ring nagpahayag si Villanueva na kasalukuyan na sa panig ni Cayetano na handa siyang dumalo sa pinatawag na special session ng Pangulo. We will be there. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan. Nagkomento rin si Senator Ping Lacson hinggil sa isyong ito. Sa kanyang Facebook post, maikli ngunit makahulugan niyang sinabi ang mga katagang delulo no more o delusional. Habang si Senator Mig Zubiri naman ay binigyang diin ang kahalagan ng paggampan ng mga senador sa kanilang tungkulin. Anya dapat nang itigil ang mga drama na nagiging dahilan lamang ng pagkaantala ng mga trabaho sa mataas na kapulungan. Samantala wala pang inilalabas sa opisyal na pahayag ang iba pang mga senador mula sa Cayetano Block hinggil sa gaganaping special session sa Miyerkules. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayan, Attorney Sal, yung mga pahayag ng mga senador. Medyo natawa lang ako dun sa komento ni Senator Ping, Attorney Sal, kasi sabi niya sa kanyang post sa X ay delulo no more na daw. So, wala na daw sanang maging delusional sa darating na special session. Siya nga yung delusional. Pero nakaka-intriga lang din, Attorney Sal, kasi bukod doon kay Senator Joel Villanueva na yun nga, maugong nga na siya yung baka magiging ika-13 na senador na lilipat sa panig. Meron pa daw isang babaeng senador, hindi natin alam kung kanino or sino ang senador na yon. Malalaman din natin siguro bukas. May Si Lawrence. yan din yung hula ng ibang Attorney Sal. Pero yun nga, alamin natin bukas kung totoo nga ba yun.